Once again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ano nga ulit, yung sinabi ni Leila de Lima, may pa-bloodbath ka pang nalalaman, hindi mo naman pala kayang panindigan. Kaya nga itong si de Lima, diba, galit na galit dyan sa bloodbath na yan kasi pawang, ano lang yan pampalakas loob na lang nila yan Oo, pero ang totoo, natatakot na din sila kasi wala silang mukhang ihaharap dito nga po sa House of Justice Committee hearing. Alam ninyo, si Leila de Lima, mga minamahal, siya po yung ginawa ng isang fabricated case, ginawan si de Lima ng kwentong barbero, pero hinarap niya. Nagdusa si de Lima, humigit kumulang 7 taon sa mga gawa-gawang kaso na ibinato sa kanya nung siya Department of Justice Secretary nung panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Pero never po siyang natakot, never nag-backdoor exit, never pong natawag dito, never po siyang pumunta ng ibang bansa. Hinarap niya ang mga pamamahiya, ang pangyuyurak sa kanyang pagkababae, sa kanyang pagkatao. Hinarap niya ito lahat. And yes, hindi po umatras si de Lima, hindi katulad ni Vice President Sara Duterte na tingnan mo, Supreme Court na naman again and again and again. Narinig na natin yan last year, uulitin mo na naman ulit, again and again and again. Kung last year, yung tinitirada ninyo, yung mga nagpetition. Kasi hindi nasunod yung tamang process. Ngayon na sinusunod yung tamang process, ang tinitirada ninyo, ang House Justice Committee na parang wala silang jurisdiction, kinu-question yung kanilang constitutionality. Diba? Akala ko nga bloodbath Yan ba yung bloodbath? Urong sulong? Matapang lang sa salita pero walang paninindigan? At nag-file pa talaga ng TRO, ng Temporary Restraining Order para ipatigil itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Oo, mga minamahal, tangas. Tindi. Gustong ipatigil ang impeachment. Wag na lang daw ituloy. Kasi prayer yun sa final nilang petition for certiorari. Yung temporary restraining order na ipatigil agad. Grabe. Tindi niyo, boy. Sobra na, oo. Kung usapang gahaman, kung usapang pang-aabuso, I think si Sara Duterte ang mas umabuso dito. Inabuso niya yung kapangyarihan niya, inabuso niya yung pera ng mamamayang Pilipino, pati ba naman ang batas aabusuhin mo, Sara Duterte? Hindi porket ka-Brad Pitt nyo yung Supreme Court, abay aabusuhin mo na din yung Supreme Court. Ay, pag ginawa mo yan, bababa ang trust. Bababa ang tingin ng Supreme Court. Oo, bababa yung ratings ng Supreme Court. Papangit ang tingin ng mamamayang Pilipino dito sa Supreme Court. At wag naman sanang mangyari yun nang dahil sa kagagahan, kaetyosan, katarantaduhan mo. Idadamay mo ang Supreme Court sa problema mo. Binigyan ka na nila once. Pinagbigyan ka na nila once. Kasi kung wala ka naman talagang kinalaman, kaya mong sagutin. Nang walang pag-aalinlangan, kahit dalawa lang yung abogado mo or kahit ikaw mismo, kaya mong sagutin yung mga ibinabato, ipinupukol, diba? Na mga issue patungkol sa pagnanakaw, sa confidential funds, pagbabanta, according kay Camille Madriaga, yung salin mo, kaya mong batuhin din niya ng kasagutan. Kaso mukhang hindi ka babato ng kasagutan, ang gagawin mo, ipapadismiss. At hindi tayo nagkamali. Ganon ang kanilang ginagawa. Gusto nilang ipadismiss ang complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte. So, napaghalataan na natatakot ang kampo ni VP Sara Duterte. Halata malala. Kaya ngayon, mga minamahal, ano yung sabi ni Representative Joel Chua? Basahin natin sa inyo, mga minamahal, tong sinabi ni Representative Joel Chua tungkol nga po dito kay Vice President Sara Duterte sa kanyang
I think nababaliw na itong ating vice presidente na I judge something na sa kanya brains. Alright. Eto, sige. Pakita ko sa inyo, mga minamahal. Nasabi dyan, dati, sinasabi nila na handa sila. Pero ngayon, ito, binibigay na yung pagkakataon sa kanila, and yet, lahat naman kune-question nila at sasabihin nila na unconstitutional. And even Leila de Lima nagsalita. Sabi ni Leila de Lima nga, 'di ba? Leila de Lima may pa-bloodbath pa, takot naman sa committee hearing. 'Di ba? So nasaan yung tapang? Digong lang din? Budol? Ha? Binubudol nyo na naman yung mga supporters ninyong mga DDS? Ang tatanga naman itong mga DDS na nananiwala pa din kay Vice President Sara Duterte. Mga hindot ba kayo? Kahit yung ginawang pag-file ng petition. Sino ba yung nag-file ng petition na yan, mga minamahal? Oo. Yung nag-file ng petition dyan ay sila Atty. Toron. Linawin natin. Lawyers allied with Vice President Sara Duterte have filed petition for certiorari prohibition. Wait lang, ipaliwanag natin. Ano ba yung petition for prohibition na yan? Kina-question nila yung validity, yung constitutionality nitong naganap na hearing ng House of Representatives or ng Committee Justice dahil bakit daw sila nag-conduct ng parang mini trial, bawal daw po yun. Uulitin ko, according kay Jinky Luis, hindi po yun mini trial. Yun po ay tinitingnan nila kung may probable cause or wala. Paano nila masisilip na may probable cause or wala kung ikaw mismo, Vice President Sara Duterte, ay hindi humaharap, hindi nagpapakita. Dito nga po, sa House of, dito sa Justice Committee para ipaglaban ang sarili mo. Gets ninyo, mga minamahal? So, sabi pa dito sa balita, alright, basahin natin. Okay. Petition with a prayer of writ of preliminary injunction before the Supreme Court Friday seeking to stop ongoing impeachment proceeding against her and the House of Representatives. So meaning, gusto talaga nilang ipadismiss ang impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Kaloka. Hindi nila kayang sagutin. Guilty nga. Gusto nilang harangin ng impeachment sa April 14 at hindi na ituloy. Anyway, yun po mga minamahal. Pengi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget na i-click po ninyo palagi ang notification bell. Syempre mga minamahal, para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin palagi. So, salamat at ingat po mga kababayan. Ingat.